Ginawa ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang isang search warrant sa isang hotel room sa Baguio City na dating tinuluyan ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral. Ang nasabing aksyon ay bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon na layong linawin ang mga pangyayaring naganap bago ang kanyang pagpanaw at upang makabuo ng mas malinaw na kabuuang larawan ng mga kaganapan. Sinabi ng mga otoridad na ang operasyong ito ay isinagawa alinsunod sa batas at may maingat na koordinasyon sa mga lokal na opisyal. Ang search warrant ay inilabas ni Executive Judge Michael Francisco at ipinatupad ng mga investigador nang may pagsunod sa mga itinakdang alituntunin. Ipinaliwanag ng mga otoridad na ang layunin ng operasyon ay makahanap at makakuha ng mga bagay na maaring may evidentiary value. Ang mga posibleng materyales na ito ay inaasahang makatutulong upang maitaguyod ang mas tiyak na timeline at magbigay ng karagdagang konteksto sa mga huling galaw ni Cabral. Binigyang diin ng mga opisyal na ang lahat ng nakuhang bagay ay hahawakan ng maayos at may buong paggalang sa proseso. Lalong naging sentro ng pansin ng publiko ang kaso matapos kumpirmahin ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pagiging totoo ng isang larawang kumalat online. Ang nasabing selfie ay nagpapakita kay Cabral kasama ang kanyang driver at kuha sa mga oras bago ang insidenteng naging paksa ng investigasyon. Sinabi ni Remulla na mahalagang mapatunayan ang larawang ito dahil nakatulong ito sa mga investigador upang masuri ang tamang oras at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, lalo na sa gitna ng iba't ibang haka-hakang lumabas sa social media. Ayon kay Justice Secretary, ang larawan ay dumaan sa masusing pagsusuri bilang bahagi ng normal na proseso ng beripikasyon. Ipinaliwanag niya na ang pagtutugma ng ganitong uri ng impormasyon sa iba pang datos ay karaniwang ginagawa sa mga kasong may mataas na interes ng publiko. Layunin umano nito na masigurong ang mga susunod na aksyon ay nakabatay sa beripikadong detalye at hindi sa mga palagay lamang. Sinabi ng mga opisyal mga kapupong na ang paghahalughog sa hotel room at ang pagsusuri sa digital material ay magkakaugnay na bahagi ng investigasyon. Ang dalawang aksyong ito ay inaasahang magbibigay linaw sa mga aktibidad at pakikipag-ugnayan ni Cabral bago ang insidente. Sa mga oras na patuloy ang pag-iipon ng impormasyon, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagbabahagi ng detalye upang maprotektahan ang integridad ng kaso. Ang usapin na ito, mga kapupong, ay umani rin ng malawak na diskusyon dahil sa dating posisyon ni Cabral sa gobyerno at sa mabilis na pagkalat ng impormasyon online. Hinimok ng mga autoridad ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng balita at ipinaalala na ang hindi beripikadong pahayag ay maaaring magdulot ng kalituhan. Sinabi nila na ang opisyal na resulta ng investigasyon ay ilalabas lamang sa tamang panahon at sa wastong paraan. Patuloy ring nanawagan ang mga investigador, mga kapupong ng kooperasyon mula sa sinumang maaaring may kaugnay na impormasyon. Tiniyak nila na ang anumang tulong ay hahawakan ng may pag-iingat at ayon sa batas. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, inuulit ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang pangako sa due process. Ang isinagawang search operation sa Baguio City at ang pagkumpirma sa selfie na larawan ay itinuturing na mahahalagang aksyon patungo sa pagbuo ng isang kumpleto at malinaw na salaysay ng mga pangyayari na nakabatay sa katotohanan at maingat na pagsusuri. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin 6 months ago ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga diskaya at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa, huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapameeting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon,
Ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Sana magsisi sila at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Nagsimula ang pangyayari ng kusang lumapit si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation sa Maynila matapos lumabas ang impormasyon na may inilabas na court order kaugnay ng isang controversial na flood protection project sa Davao. Ang aksyon na ito ay naganap noong unang bahagi ng December, ilang araw bago opisyal na ipatupad ang legal na aksyon laban sa kanya. Noong Disyembre 18 ay formal na isinagawa ang legal na aksyon matapos matanggap ni Diskaya ang court order mula sa hukuman. Sa mga oras na ipinatupad ang proseso, siya ay dumaan sa karaniwang dokumentasyon at pagkilala sa pasilidad ng National Bureau of Investigation. Sinabi ng mga autoridad na naging maayos ang kanyang pakikipag-ugnayan at wala umanong naging aberya sa pagpapatupad ng aksyon. Matapos ang paunang proseso, pansamantalang inilagay si Diskaya sa detention facility sa Muntinlupa City. Hindi nagtagal, siya ay inilipat sa Cebu upang iharap sa Regional Trial Court kung saan formal na tinalakay ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagdinig, inatasan ng korte na ilagay siya sa kustudiya sa Lapu-Lapu City Jail habang hinihintay ang mga susunod na pagdinig. Ang legal na usapin ay may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa mga oras na nagsagawa ng hiwalay na inspeksyon ang mga autoridad makalipas ang ilang panahon, walang nakitang aktual na istruktura na tumutugma sa proyektong nakasaad sa mga report nila. Kasama ni Diskaya sa isinailalim sa legal na aksyon ang 8 engineers mula sa Department of Public Works and Highways sa rehiyon ng Davao. Ang mga engineers na ito ay may tungkulin sa pag-apruba at beripikasyon ng mga papeles ng proyekto bago inilabas ang pondo. Matapos iharap sa korte, sila rin ay inilagay sa kustudiya sa parehong pasilidad sa Lapu-Lapu City. Sinabi ng mga opisyal na pare-pareho ang patakarang ipinatutupad sa lahat ng detainees. Or in short, mga kapuponge, wala daw special treatment para dyan kay Diskaya at sa iba pa. Sa hiwalay na pangyayari, si Roma Rimando, isang kamag-anak na may kaugnayan sa construction firm ni Diskaya, ay kusang humarap sa mga autoridad sa Pasig City. Siya ay pansamantalang inilagay sa kustudiya ng lokal na pulisya bilang bahagi ng parehong usapin. Anyway, mga kapupong, patuloy ang aksyon ng Philippine National Police upang mahanap ang siyam-pang individual na kasama sa kaso. Hinikayat ng pulisya ang mga ito na kusang humarap sa batas upang maging maayos at mabilis ang proseso. Sinabi ng mga opisyal na layunin ng mga aksyon na ito ang panatilihin ang kaayusan at matiyak na ang lahat ng panig ay mabibigyan ng patas na pagkakataon sa ilalim ng batas. Sa mga susunod na linggo, mga kapupong, ay inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa korte. Dito ilalahad ng magkabilang panig ang kanilang paliwanag at mga ebidensya. Hinimok ni Senator Francis Kiko, Pangilinan si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla
na maging mas maingat sa opisyal na pagkumpirma ng pagkakakilanlan ng former Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cathy Cabral. Ayon sa senador, mahalagang masigurong malinaw at tama ang lahat ng detalye bago tuluyang tapusin ang anumang pahayag kaugnay sa nangyari. Sinabi ni Pangilinan na dahil sa lawak ng interes ng publiko at sa mga usaping konektado sa mga proyektong pinasukan ni Cabral, nararapat lamang na maging mas insin at bukas ang proseso ng beripikasyon. Dagdag pa niya, ang ganitong aksyon ay makatutulong upang maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang pahayag ng senador ay kasunod ng desisyon ng pamilya ni Cabral na payagan ang pagsasagawa ng autopsy at iba pang kaugnay na pagsusuri sa mga katawan ng dating opisyal. Ayon sa ulat, pumayag ang pamilya matapos ang serye ng pag-uusap kasama ang mga autoridad na naglalayong linawin ang mga pangyayari at tiyakin ang wastong pagkakakilanlan. Sa mga naunang ulat, sinabing nais ng pamilya na agad maiuwi ang mga katawan ni Cabral at hindi na sumailalim sa karagdagang pagsusuri dahil naniniwala silang walang kahina-hinalang pangyayari. Kinumpirma ng Cordillera Police na ang pahintulot ng pamilya ay bunga ng patuloy na koordinasyon at pagpapaliwanag ng mga opisyal hinggil sa kahalagahan ng mga nasabing proseso. Ayon kay Cordillera Police Chief Ferdinando Rey Yunsay, ang mga susunod na aksyon ay isasagawa alinsunod sa umiiral na protocol. Kabilang dito ang masusing medical examination at paghahambing ng mga record upang makapagbigay ng malinaw at pinal na impormasyon para sa pamilya at sa publiko. Well, in short mga kapopong para malaman kung katawan ba talaga ni Cabral ang nakuha nung isang araw. Ipinaliwanag ng mga autoridad na ang ganitong mga pamamaraan ay karaniwan sa mga sitwasyong hindi agad malinaw ang buong pangyayari. Layunin ng mga prosesong ito na magbigay ng katiyakan, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga mamamayang sumusubaybay sa kaso. Bagamat una nang ipinahayag ng pamilya na ang insidente ay maaring isang aksidente, ang kanilang kasalukuyang desisyon ay nagpapakita ng bukas na kalooban na makipagtulungan para sa mas malinaw na pag-unawa. Sinabi rin ni Secretary Remulla na mahalaga ang opisyal na beripikasyon kahit pa may pagkilala na mula sa mga kamag-anak. Ayon sa kanya, ang ganitong aksyon ay mahalaga para sa legal at administratibong layunin at upang masigurong walang detalye ang napapabayaan. Binigyang diin niya na ang lahat ng hakbang na isinasagawa ngayon mga kapupong ay para sa kapakanan ng pamilya at sa integridad ng proseso. Well mga kapopong, sa mga oras na umuusad ang mga pagsusuri, naging paksa rin ng pampublikong diskusyon ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang pamantayan sa mga ganitong sitwasyon. Marami ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya Cabral at nanawagan ng paggalang at pag-iingat sa pagbibigay ng opinyon. Si Cabral ay kilala bilang isang veteranong opisyal ng pamahalaan at inhinyero na may mahabang taon ng serbisyo. Ang kanyang pagpanaw malapit sa Cannon Road ay patuloy na binibigyang pansin ng mga lokal at pambansang leader, habang ang mga autoridad ay nangangakong itutuloy ang proseso ng may respeto, malinaw na layunin at buong pananagutan. Well, ano sa tingin nyo ang magiging resulta nito mga kapupong? Okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Well, kung bibisitahin nyo itong page ni Falsis, dito merong siyang shinare na isang unverified photo na nagpapakita ng isang babae ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Which is ang malaking tanong ngayon ano ba talaga ang nangyari kay Cabral? Meron ba talagang foul play na nangyari upang mapatahimik ito? O ito ba na nangyari kusang ginawa talaga ni Cabral? Anyway, ito pa ang iba pang bagong balita. Natagpuan si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na wala ng malay sa Benguet matapos ang isang nakababahalang pangyayari sa Cannon Road. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng maraming katanungan at panawagan para sa mas malawak na aksyon mula sa mga autoridad. Ayon sa ulat, ang retiradong opisyal ay natagpuan sa bahagi ng Barangay Camp 4 sa bayan ng Tuba noong Huwebes ng gabi. Siya ay umalis na sa kanyang posisyon sa gobyerno kaugnay ng isang patuloy na investigasyon sa ilang proyekto ng Public Works. Ayon sa salaysay ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez, sila ay bumiyahe mula Baguio City patungong La Union noong hapon nang hilingin ni Cabral na siya ay ibaba sa isang bahagi ng Cannon Road. Kilala ang lugar na ito sa matarik na lugar. Matapos huminto ang sasakyan, iniwan umano ni Hernandez si Cabral
at nagtungo sa isang malapit na gasoline station. Sa mga oras na bumalik ang driver makalipas ang halos 2 oras, wala na si Cabral sa lugar. Sinubukan niyang hanapin ito sa paligid ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos nito, bumalik siya sa tinutuluyang hotel sa Baguio City ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Gabi na nang ipagbigay alam niya sa lokal na pulisya ang nangyari. Agad na nagsagawa ng retrieval operation ang pulisya at mga rescue team. Natagpuan si Cabral malapit sa Bued River, humigit kumulang 20 hanggang 30 metro, pababa mula sa highway, bandang alas 8 ng gabi. Siya ay walang malay ng matagpuan at kalaunan ay pumanaw na. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, magpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng mga sinasabing irregularidad sa malalaking flood control projects kahit wala na si Cabral. Sinabi niya na ang insidente ay hindi makahahadlang sa mas malawak na aksyon ng pamahalaan upang matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga posibleng may kinalaman. Idinagdag din niya na ang driver ay tinuturing bilang person of interest, alinsunod sa normal na proseso, lalo na't sinusuri ang desisyong iwan si Cabral kahit nasa sasakyan pa ang ilan sa kanyang personal na gamit. Tinukoy rin ng mga investigador ang ilang kakulangan sa maagang paghawak ng ebidensya, kabilang ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Kasalukuyang isinasagawa ang mga aksyon upang mabawi at masuri ang mga kagamitang ito na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Naglabas din ng direktiba ang Office of the Ombudsman na panatilihing ligtas at buo ang lahat ng gadgets at dokumento na may kaugnayan sa kaso. Ayon sa ahensya, mahalaga ang mga digital record upang mas maunawaan ang buong pangyayari. Iba't iba ang naging reaksyon ng publiko, kabilang ang ilang mambabatas at civic groups na nananawagan ng malinaw at patas na investigasyon. Iginiit nila ang kahalagahan ng pagprotekta sa lahat ng ebidensya at ang pangangailangang sagutin ang mga tanong kaugnay ng timeline at mga desisyong ginawa bago ang pagkawala at pagkakatagpo kay Cabral. Si Cabral ay matagal na nagsilbi sa DPWH, particular sa Planning Division, kung saan siya ay may mahalagang papel sa pagbuo ng budget at programa. Ang kanyang pagpanaw ay muling nagbigay pansin sa mga isyong kanyang kinaharap at sa kahalagahan ng maayos na pagdodokumento ng impormasyon sa mga patuloy na usapin. Patuloy ang aksyon ng mga awtoridad upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng nangyari. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon mga kapupong ano sa tingin niyo ang kakahantungan nitong nangyari kay Cabral? Kahapon mga kapupong naiulat na nawawala ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral matapos ang isang biyahe sa Cannon Road sa Benguet. Kasama niya ang kanyang driver at patungo sana sila sa La Union. Bandang alas 3 ng hapon, sinabi ni Cabral sa kanyang driver na gusto muna niyang bumaba sa isang bahagi ng kalsada malapit sa Maramal. Ayon sa ulat, umalis ang driver na may balak bumalik makalipas ang ilang oras. Subalit nang siya ay magbalik, wala na si Cabral sa lugar. Dahilan upang agad siyang humingi ng tulong sa mga awtoridad bago magtakip silim. Mabilis na nagsagawa ng aksyon ang mga pulis at rescue team sa lugar. Sa mga oras na patuloy ang paghahanap, natagpuan si Cabral sa isang bangin malapit sa Bued River, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang lalim mula sa kalsada. Siya ay nakita sa kalagayang hindi na tumutugon. Kinumpirma ng mga opisyal kinabukasan ng madaling araw na siya ay tuluyan ng pumanaw, bagay na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga dating kasamahan sa serbisyo publiko. Lalong umigting ang interes ng publiko sa insidenteng ito dahil sa mga naunang isyong kinasangkutan ni Cabral bago siya umalis sa gobyerno. Siya ay naging isa sa mga pangunahing personalidad na nasangkot sa mga aligasyon ng hindi maayos na alokasyon ng pondo para sa malalaking infrastructure projects. Ang mga proyektong ito ay sinuri sa mga pagdinig ng Kongreso at naging paksa ng malawakang diskusyon. Dahil sa lumalakas na usapin, nagpasya siyang bumaba sa kanyang posisyon noong Setyembre. Kasunod ng insidente, sinabi ng PNP na ang driver ni Cabral ay itinuturing bilang person of interest upang malinawan ang buong pangyayari. Nilinaw ng mga awtoridad na ito ay bahagi lamang ng normal na proseso ng investigasyon at hindi nangangahulugang may agarang pananagutan. Sinabi rin ng pulisya na tinitingnan ang iba't ibang anggulo, kabilang ang personal na kalagayan ni Cabral at ang mga isyong may kaugnayan sa kanyang dating tungkulin sa ahensya. Isang mahalagang detalye ang muling nabigyang pansin ng publiko matapos lumabas ang isang lumang panayam kay Cabral.
Sa panayam na iyon, sinabi niya na may takot siya sa matataas na lugar o fear of heights. Inilarawan din niya ang sarili bilang isang workaholic, sensitibo at matatag na babae. Ang naturang pahayag ay muling binalikan ng marami, lalo na sa gitna ng mga tanong hinggil sa mga pangyayari sa Cannon Road. Bilang bahagi ng aksyon ng mga institusyon, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga lokal na autoridad na tiyakin ang maayos na pangangalaga sa mga personal na kagamitan ni Cabral, kabilang ang kanyang cellphone at iba pang gadgets. Layunin nito na masuri ng mga eksperto ang anumang impormasyong makakatulong sa mas malinaw na pag-unawa sa insidente. Naglabas naman ng pahayag ang Independent Commission for Infrastructure na nananawagan ng isang mas insinan at malinaw na investigasyon. Ayon sa komisyon, mahalaga ang papel ni Cabral sa mga proyekto at maaaring may hawak siyang sensitibong impormasyon. Kasabay nito, nagpahayag sila ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng dating opisyal. Ang Department of Public Works and Highways ay nagpaabot din ng pakikiramay at pagkilala sa mahigit 40 taon ng paninilbihan ni Cabral sa ahensya. Hiniling ng departamento sa publiko na igalang ang pribadong pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy namang nananawagan ang mga autoridad sa publiko na iwasan ang haka-haka at hintayin ang opisyal na resulta upang mabuo ang buong larawan ng mga pangyayaring naganap. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon mga kapupong ano sa tingin nyo ang tunay na nangyari talaga dyan kay Cabral? Nahulog ba talaga? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Kinumpirma ng mga pulis at ng mga lokal na autoridad sa Cordillera Region na si Maria Catalina Cabral, isang dating mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, ay pumanaw na matapos ang isang insidente sa kahabaan ng Cannon Road sa Benguet kanina. Ayon sa mga ulat, agad na nagsagawa ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maunawaan ang mga pangyayari na humantong sa insidenteng ito na ikinabigla ng marami. Noong hapon ng Huwebes, si Cabral ay bumiyahe kasama ang kanyang driver na si Ricardo Munoz Hernandez patungo sa lalawigan ng La Union. Bandang 3:00 ng hapon humiling siya na huminto ang sasakyan sa isang bahagi ng Cannon Road na kilala bilang Tanawin sa Purok Maramal, Camp 4. Ayon sa driver, hiniling ni Cabral na pansamantalang iwan siya roon at bumalik matapos ang ilang sandali. Sumunod ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan, gaya ng kanyang sinabi sa mga autoridad. Sa mga oras na bumalik ang driver, bandang 5:00 ng hapon, wala na si Cabral sa lugar. Sinubukan niyang hanapin ito sa isang hotel sa Baguio City na madalas nitong tinutuluyan, subalit wala rin doon. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at walang nakuhang impormasyon, iniulat ng driver ang pagkawala ni Cabral sa Baguio City Police Office bandang 7:00 ng gabi. Agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis at rescue teams mula sa Tuba Municipal Police Station, Baguio City Police Office at iba pang tanggapan. Bandang 8:00 ng gabi, natagpuan si Cabral na wala nang malay sa tabi ng Buet River, tinatayang 20 hanggang 30 metro sa ibaba ng highway ng Cannon Road. Ang lokasyon ay nasa bahagi ng Tuba, Benguet, kung saan matarik ang lugar at mahirap ang pag-access. Kinumpirma ng mga medical responder na si Cabral ay wala nang palatandaan ng buhay makalipas ang hating gabi ng Biyernes, Disyembre 19. Ang kanyang katawan ay dinala sa isang lokal na punerarya bilang bahagi ng karaniwang proseso. Sinabi ng mga autoridad na patuloy ang pagproseso ng mga dokumento at pagsusuri kaugnay ng insidente. Inilarawan ng pulisya ang pangyayari bilang isang hindi inaasahang pagkalaglag mula sa gilid ng kalsada. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon upang linawin ang buong detalye ng nangyari. Nakipag-ugnayan ang Benguet Provincial Police Office sa Bureau of Fire Protection at sa Local Disaster Risk Management Office upang tumulong sa retrieval at sa mga susunod na aksyon ng pagsisiyasat. Si Cabral ay may mahabang karanasan sa serbisyo publiko. Bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ng DPWH, pinangasiwaan niya ang iba't ibang programa kaugnay ng infrastructure planning at partnership projects. Kilala siya sa loob ng ahensya bilang isang opisyal na aktibo sa pagpaplano ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Sa mga nakaraang buwan, humarap si Cabral sa pampublikong usapin kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa budget insertion at project implementation, particular sa mga flood control program. Ilang araw bago ang insidente, ang Independent Commission for Infrastructure
ay naglabas ng order upang siya ay dumalo sa mga pagdinig, subalit ayon sa mga record, hindi pa siya nakakaharap sa komisyon bago ang kanyang pagkawala. Bilang tugon, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga autoridad na siguruhin ang personal electronic devices ni Cabral, kabilang ang kanyang cellphone, upang makatulong sa patuloy na pagsusuri. Inaasahang magiging bahagi ito ng mas malawak na pag-unawa sa mga pangyayaring naganap bago siya matagpuan sa ibaba ng highway. Hanggang sa ngayon, mga kapupong, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya at malalapit na kasamahan, ngunit maraming nagpahayag ng pakikiramay. Patuloy ang follow-up ng mga autoridad upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng mga pangyayari at maipabatid sa publiko ang anumang bagong detalye.